Alleluia, 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 Alleluia. Guro anak na butihin ng Diyos Amang masintahin, ika'y hari ng Israel. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan niyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kitang nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikpanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya at grasya na ipinagkakaloob niya sa ating buhay. Mga kapatid, sa araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Bartolome, isang apostol, isang alagad ni Jesus. Sa atin pong ebanghelyo na pakinggan, wala po tayong narinig na pangalan na Bartolome. Pero iisa lamang po si Natanael at si Bartolome. Kaya nga po sa ating ebanghelyong napakinggan, lumalapit si Felipe at hinahanap niya si Natanael upang ipamalita sa kanya na natagpuan na nila si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose, ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. Pero anong tanong ni Natanael kay Felipe? Meron bang mabuting nagmula sa Nazaret? May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Dahil mga kapatid, nung panahon ni Jesus, napakaliit ng tingin nila sa bayan ng Nazaret. Walang malalaking taong nagmula sa Nazaret. Sa madaling salita, si Natanael may bias na kagad. Meron bang mabuting manggagaling sa Nazaret? Wala namang kilalang taong mula diyan. Pero mga kapatid, ano ang sinabi ni Felipe sa kanya? Halika't tingnan mo. Come and see. Pero nung papalapit na si Natanael papunta kay Jesus, ano ang sinabi ni Jesus sa kanya?
Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Hindi siya mandaraya. Mga kapatid, magandang pagnilayan po dito ang pagkatao ni Jesus. Ang tunay na pagka-Diyos na ipinakita ni Jesus sa kanya o kay Natanael. Bakit? Dahil alam ni Jesus na merong hindi magandang sinasabi sa kanya si Natanael. Alam ng Panginoon na merong hindi magandang pag-iisip sa kanya si Natanael. Pero anong ginanti ng Panginoon? Galit ba? Sumbat? Hindi. Kaya nga sinasabi ko, makikita natin ang pagka-Diyos ni Jesus. Dahil tayo bilang mga tao, kapag merong taong nagsasabi sa atin ng hindi maganda, ano ang sinasabi natin doon sa taong iyon? Ang kagustuhan natin, gantihan ang taong iyon. Diba? Sinasaktan mo ako, dapat saktan din kita. May sinasabi ka sa akin na mga kwento, gagawan din kita ng kwento. Diba ganyan ang minsan ang pag-iisip natin bilang mga tao? Pero tingnan natin si Jesus sa Ebanghelyo. Imbis na masakit na salita ang kanyang bigkasin kay Natanael, pinuri niya pa ito. At ang pagpupuri niya, sinabi niya, masdan ninyo ang taong ito, tunay na Israelita. Pero may kasunod doon. Ano ang sinabi ni Jesus? Hindi magdaraya. Sa English, there is no duplicity in Him. Bakit? Dahil alam ni Jesus ang laman ng puso ni Natanael. Nakakasasabi man siya ng hindi maganda sa Panginoon, nandun man yung kanyang pagdududa sa Panginoon, pero alam natin sa dulo ng Ebanghelyo, nung nakita niya si Jesus, nanampalataya siya. At sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, wala siyang tinago na lihim na kasinungalingan sa kanyang puso. Ngunit ang namutawi sa kanya ay yung kanyang tunay na tiwala at pananampalataya kay Jesus. Sa madaling salita po mga kapatid, wala tayong pwedeng maitago sa Diyos. Alam ng Diyos kung sino tayo. Alam ng Diyos ang laman ng kalooban at puso natin. Pwede tayong maging mukhang mabait sa harapan ng ibang tao. Pwede tayong maging mukhang banal sa ibang tao. Pero alam natin, ang nakakaalam lamang ng puso at kalooban natin, tayo at ang Diyos. Tayo at ang mahal na pong Jesus Nazareno. Alam niyo po, ako po ay naka-assign sa Nazarene Catholic School. At kanina po, sa unang pagkakataon, ginamit po namin yung metal detector sa labas ng paaralan. Dahil po sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon patungkol sa paaralan. Kaya naghigpit din po kami sa aming paaralan. Kanina, pinagmamasdan ko po yung mga estudyante pumapasok. Tunog ho ng tunog yung metal detector. Kasi hindi lang ho bakal yung nadidetect eh. Lahat ng mga metal doon sa gamit nila, sa katawan nila, nadidetect. Kaya pinatigil ko din at sabi ko, wag na. Ayusin muna natin. Pero sinabi ko sa mga kabataan kanina, kung tutuusin, itong metal detector, panlabas lang yan. Pero ang pinakamahalagang tunay na madetect ay yung puso at kalooban na dapat malinis. Ang puso at kalooban na dapat maging malinis. At mga kapatid, sa araw na ito, pinaalalahanan tayo ng Panginoon sa pamamagitan ni San Bartolome bilang isang alagad, na kung gusto natin maging tunay na alagad ng Panginoon, huwag kang mandaya. Hindi ka dapat mandaraya.
kundi pagsumikapan na ang puso, ang kalooban, ang sarili, manatiling tapat kay Jesus. Kilala tayo ng Panginoon, tandaan natin yan. Kilala tayo ni Jesus kung sino tayo. At kung tayo kilala ni Jesus, panindigan natin yon at panininigan natin yon sa pagiging isang mabuting alagad. Mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, manalangin tayo sa mahal na pong Jesus Nazareno na sa tulong ni San Bartolome, tunay tayong maging totoo at tapat na alagad ng Panginoon. At tunay na nating masasabing, kagaya ni San Bartolome, hindi tayo magdaraya. Amen.